Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 12, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 20, verse 19 to 31. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na itala sa aklat na ito. Ang naitala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Divine Mercy Sunday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, nakita natin yung tagpo na kung saan yung mga alagad ay nakakulong sa takot. Saradong-sarado yung pinto. Hindi lang dahil sa pangamba sa mga Hudyo, kundi dahil yung kanilang puso ay puno ng pagkalito, pagkabigo at sugat mula sa pangyayari kay Jesus. Pero sa gitna nila, sa gitna ng nakasaradong pinto, dumating si Jesus at binati sila, sumainyo ang kapayapaan. Kapansin-pansin na dito sa unang pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, wala rito si Tomas. Hindi natin alam kung bakit wala siya doon. Maaring si Tomas ay pagod, maaring gusto niyang mapag-isa, maaring hindi niya maharap yung mga pangyayari. Kaya nga, di ba kahit naman tayo kung minsan may mga pagkakataon na we want to shut down ourselves. Ayaw mo may makausap muna. Gusto mo lang manahimik muna. At ganito rin si Tomas. Nasa gitna ng kanyang pagluluksa, gusto niya mapag-isa. Ito marahil yung dahilan kung bakit wala siya sa senaryo na yan.
Ngunit dito rin natin makikita ang isang katotohanan na talagang may sandali ng buhay natin na kapag wala at hindi natin feel, ayaw natin, no? Kaya noong makita ng mga alagad si Tomas, ikinuwento nila yung kanilang nasaksihan, ikinuwento nila na buhay si Jesus. Pero anong sabi ni Tomas? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok yung aking mga daliri sa butas ng kanyang kamay at sa tagiliran. Nandun yung kanyang pagdududa. Kagaya kahapon, alalahanin natin sa gospel natin kahapon, hindi naman to talaga yung dudang-duda, kundi ito ay bunga nung masyadong nasaktan, masyadong napaso, parang masyadong hindi ito yung ini-expect niya. Kaya ano ang sabi niya? Kasi nasaksihan niya lahat. Kaya after 8 days, narinig natin sa gospel, no? Muling nagpakita si Jesus at this time, nandito si Tomas. Hindi niya pinagalitan si Tomas. Hindi rin siya pinahiya, kundi personal siyang hinanap ni Jesus. No? Anong sabi sa kanya? Halika rito. Hindi yung word na yung daliri mo, ipasok mo. Halika rito, lumapit ka sa akin. Ipasok mo yung mga daliri mo sa aking butas ng aking mga kamay, sa aking tagiliran. Hindi ito paanyaya na para bang ipinapahiya. Hindi po ganon. Na parang, ito ngayon, ano ka, ayan, di ba, obvious ito. Hindi po ganon. Kundi, yung paanyaya ni Jesus, ito yung gusto kong emphasize natin sa gospel. Yung paanyaya ni Jesus, na sinabi niya kay Tomas, halika, lumapit ka. Ipasok mo ang iyong mga kamay, ang iyong daliri sa aking mga sugat. Ito'y paanyaya ni Jesus na very profound, very true. Ano yung gusto niya? Ano yung paanyaya ni Jesus doon? Come closer, look at me. Mga kapatid, ito rin yung paanyaya sa atin ni Jesus. Kung nagdududa tayo, anong paanyaya ni Jesus? Lapit. Come closer. Hindi kanya tinataboy. Kaya makikita natin dito na napakaganda ng paanyaya ni Jesus kay Tomas. Hindi niya itinago yung kanyang sugat. Hindi niya binura yung bakas ng krus. Sa buhay natin, may mga sugat na hindi na nawawala. May pagkakabigo, may pagkakawala, mayroong rejection, may betrayal, may unanswered prayer. Maraming nagbago. Ngunit tulad ni Jesus, yung sugat ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Maaari itong maging patunay na lampasan mo na yung sakit at naroon pa rin ang biyaya ng Diyos. Let us pray. Panginoon, tulad ni Tomas, may bahagi ng puso kong may tanong, may takot, at may sugat. Turuan mo akong lumapit sa iyo. Ipaunawa mo na kahit nananatili yung sugat, maaari pa rin akong mabuhay ng may pag-asa. Maraming salamat, Lord, sa paanyaya mo na kagaya ni Tomas, pinalalapit mo ko. Nawa, Panginoon, bigyan mo akong lakas loob na lumapit. Amen. Friends, sino yung talagang sugatan na sugatan, yung hindi na naniniwala, share natin yung audio gospel na ito. Share natin to sa ating mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak sa GC. Pinapaalala sa atin na muling nabuhay si Jesus. Nandiyan pa rin yung sakit, yung problema kagaya ng ating mga sugat. Pero si Jesus, buhay na buhay para sa atin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nag-aanyaya. Magkarinigan tayo bukas. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.